Ano ba tong barya? Bakit nasa sahig to? Ba't ka nagsalita? Nasira tuloy ako sa concentration ko. Kunting-kunti na lang magagawa ko na sana. Ano ba yun? Superpower! Superpower? Telekinesis, psychokinesis, ganun ang lumalabas sa mga sci-fi show. Mapapagalaw mo mga bagay kahit hindi mo hinahawakan. Ganun ba? Kung ganun, ipapahiram ko sa iyo ang superpower hat ko. Kahit sino magiging superhero kapag sinuot ang sombrerong to. Ayoko nga niyan. Mawawala ng saysay. Gusto ko mag-iisang tunay na superhero gaya ng napanood ko. Ano? Maging tunay na superhero? Nakakatawa! Pwede ba mangyari yun, ha? Okay, basta magpa-practice ako palagi. Siguradong lalabas at magagamit ko rin ang kapangyarihan ko. Kumalma ka lang, Nobita. Wala kang dapat ibang isipin. Okay. Mag-concentrate ka lang sa barya na yan. Galaw! Galaw! Dapat pa ulit-ulit kong sabihin yun. Galaw! Galaw! Basta ibibigay ko ang lahat na makakaya ko at siguradong... Haha! Uy, may nakita akong barya, oh! Wow! Oo nga, barya nga. Ibalik mo yan! Dapat dalhin sa Lost and Found Office sa mga nawawalang bagay. Sandali lang! Akin ang barya na yan! Akin na! Kung ganun, bakit nilagay mo sa lupa ang baryang to, Nobita? Pinapractice ko ang superpower ko. Kumakalma muna ako. Tititigan ko ang baryang yan at paulit-ulit na sasabihin, galaw, galaw. Magagawa ko mapagalaw ang barya basta mag-practice lang ako palagi. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Naniniwala ka talagang may superpowers ka, ha, Nobita? Ano ba? Totoo kayang may superpower sa mga tao? Di ba meron nga pinalabas sa TV? Oo nga! May napanood nga akong ganun sa TV noon. May superpowers! Ha? Sa Amerika nga at United Kingdom, may mga psychics na tumutulong sa mga pulis sa pag-solve ng mga kaso. Kaya, huwag mong sabihin na hindi nag-i-exist ang superpowers. Talaga? Pero, may mga scientist na nag-aral tungkol sa mga superpowers. Sa ngayon, wala pang paraan para mapatunayan kung paano nangyayaring mga to. Sinusubukan gawin ng mga bagay pagkatapos siya mapanood sa TV. Ganyan talaga ang gawain ni Nobita. Wala naman talaga siya kayang gawin eh. Ito! Teka! Bakit hindi mo gamitin ang superpowers mo para kunin to? Akin na si Neo! Akin na yan! Ibalik mo si Neo! Akin na! Grabe naman nangyari sa'yo. Nilignat ka sa sobrang inis sa ginawa niya. Kawawa ka naman pala, Nobita. Mag-isip tayo ng paraan para gumaan ang pakiramdam mo. Di ba sabi ni Suneo na wala naman talagang superpowers? Oo. Ayos! Eh di gawin nating superhero si Suneo. Huh? Ganito. Ganun pala. Ang invisibility spray! Ano naman yan? Nawala tayo! Pagkatapos mag-spray nito, hindi na tayo makikita ng mga tao. Wow! Okay, tara na! Nasa bahay kaya si Suneo? Ayun na siya. Ilang beses ko nang iniisip pero nakakatawa pa rin talaga. Kakaiba talaga si Nobita. Kakaiba ang imahinasyon niya. Hoy, ano ka ba? Sino tumulak sa akin? Ano to? Nagkamali ba ako? Ano bang ginagawa mo, Nobita? Pasensya na, hindi ko mapigilan eh. Si Nobita lang may ganong imahinasyon. Kaya naniniwala siya sa superpowers. Superpower daw, oh. Sinasabi ba niya? Na kapag tinitigan ko ng matagal ang ashtray na yan, gagalaw yan na mag-isa kahit hindi ko hinahawakan? Para siyang bata. Ibang klase talaga si Nobita.
Ang galing! Gumalaw nga! Meron akong superpowers! Magazine interviews! Superpower ka? TV shows! Ang galing! Dahil may superpowers ako, pwede na ako mag-iisang matapang na superhero! Kung isang normal na estudyante lang ako, pero wala nakakaalam ng tunay kong kapangyarihan! Super Suneo! Ano kayang iniisip ni Suneo? Siguradong hindi maganda mga iniisip niya. Dapat ilihim ko lang sa lahat ng kapangyarihan ko. Ha? Mali. Kung isasekreto ko superpowers ko, hindi ako lalabas sa TV. O sige, ipapakita ko sa lahat. Sandali lang. Kung magkamali ako, kung saglit lang pala yung superpowers ko, nakakahiya. Susubukan ko ulit gamitin yon. Nagdududa siya sa kakayahan niya. Ano kaya ang pwede kong gamitin? Ayun, papel! Wow, nagawa ko! Ayos! Naniwala siya! Naniwala siya! Hindi, saglit lang. Baka yung hangin na nagpagalaw sa papel. Yung lata kaya na yon? Ang galing! Totoo nga! May superpowers ka ako! Yung aso! Yung tubo naman ngayon! Hindi niya alam ang limitasyon niya. Ay, sa bagay, magiging mahirap naman talaga kung mabigat ang bagay. Okay lang yun, pero dahil meron ako superpower, sigurado ako magagawa kong panutakin ang sarili ko. Mahihirapan na naman tayo. O ito. Ayun na! Lulutang ako na parang isang papel! Ano? Lumulutang ako? Bakit parang nakikiliti ako? Sandali! Sandali lang! Nakikiliti ako! Aray, ang sakit naman! Pero lumutang pa rin naman ako. Ayos! Konting practice pa at makakalipad din ako. Pero ngayon, wala talagang duda na may superpowers nga ako. Naniwala siya! Maniwala ka, Shizuka! Totoo ba, Suneo? Nagbibiro ka lang, di ba? Hindi, nagsasabi ako ng totoo. Hindi si Nobita may powers, kundi ikaw pala may superpowers? Oo, kaya dapat maging masaya ka. Kasi kasama mo ngayon ang isang superhero. Sa palagay ko, hindi ka nagsasabi ng totoo eh. Pero sigurado ako na may powers ako. Kung nagsisinungaling ka, lagot ka talaga sa akin! Ibigay ko pa ang ulo ko sa'yo. Mga kapitbahay! Mula ngayon, dun ba na sa bakanting lote, si Super Sineo! Tunghayan niyo ang superpowers ko! Natiyak na ikaw gugulat yung lahat! Hello! Pasensya na kung nagantay kayo. Ngayon, maghanda kayong mamangha sa aking kapangyarihan! Handa na ba kayo? Walang mag-iingay. Kailangan ko mag-concentrate. Tahimik lang, please. Anong problema? Ano ka ba? Huwag kang maingay. Naiistorbo ako eh.
nito? Hindi gumagalaw. Hindi naman gumagalaw ah. Oo nga, hindi gumagalaw. Kahit konti, hindi man lang gumalaw. Sa sadali lang. Hindi lang maganda ang kondisyon ko. Neo! Sadali lang naman. Hay! 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 Si Neo! Sabi mo ibibigay mo sa akin ang ulo mo, hindi ba? Sadali lang naman. Galaw! 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 Kainis, wala man lang kaming matinong mapag-usapan. Masyado kasing makaluma si Papa eh. Araw-araw sumusulong ang buong mundo, pero siya, hindi man lang siya marunong na sumunod sa uso. Hindi niya ba naisip na napag-iiwanan na siya? Ano ba nirereklamo mo dyan? Ito, Doraemon, tingnan mo. May nakikita ka pa bang gumagamit nitong lumang radyo ngayon? Wala na, di ba? Hindi na kasi uso to. Ngayon may mas magandang gadget na kumpara dito. Tapos nung gusto ko magpabili ng ganun kay Papa, alam mo ba kung ano sinabi niya sa akin? Ano? Hanggat gumagana pa yan, sapat na yun. Nakakainis, di ba? Ang malas ko naman, pinanganak ako sa makalumang magulang. Ay. Ang dami mong sinabi, gusto mo na pala ng bagong radyo. Titingnan ko kung ano mahahanap ko dito sa bulsa ko. Ang sulong-urong beam! Sulong-urong! Iset natin yung dial sa beam ng mga 10 taon. Tapos... Ha? Ang galing! Pero alam mo, medyo makaluma pa rin ang ganitong radyo. Ano magagawa ko? Masyado na kasing luma yung radyo na binigay mo. Gusto mo makita yung mga radyo sa hinaharap? Nagagawa mo ba yun? Siyempre naman, ang dali lang nun. Ang makabagong radyo! May built-in phone camera, digital watch at may 3D TV pa. Wow! Ang astig naman ito! Pero hindi na ito mukhang radyo, ano? Wow! Ang galing! Wala pang may ganito kaastig na gadget ngayon! Pwede rin natin iurong yung pagiging bago ng gamit. Oo nga, no? Mas nagiging luma yung gadget. Ito ang itsura ng radyo nung unang beses itong naimbento. Wow! Ganito palang itsura nun. Doraemon, pwedeng hiramin ko yan? O sige, Ayos! Ngayon maghahanap tayo ng bagay na pwedeng gawing makabago. Itong lapis. Huh? Ano to? Ang weird. Ha? naging automatic pencil yung lapis dahil sa beam. Pahiram muna ako saglit. Oh. Kailangan mo magsalita dito, tapos yung ink sa loob, i-record yung sinasabi mo at isa-save mo na dito sa pencil. Tapos isusulat niya sa papel yung record mo. Ilapit mo yung pencil sa papel para masubukan mo. Oo nga, no? Ang galing naman ito. Ano pa kaya ang pwede natin gawing makabago dito? Ano kaya magiging itsura ng ilaw? Biglang nawala yung ilaw. Sa inaharap, yung buong kisame nang iilaw, di na kailangan ng bumbilya. Ayos! Yung sunod naman! Ang galing! Naging automatic yung pinto! Tingnan natin kung paano magiging makabago yung buong bahay! Mas mabuti pa siguro akin na yan. Oo, ba't binabawi mo na? Akin na. Tama na ang paglalaro. Ginagamit to para pag-aralan ko anong pinagmulan ng buhay at kung ano magiging hinaharap nito. Nang buhay pala ha? Naiintindihan ko na! Malaki pala ang pakinabang ng gadget na yan! Hoy Doraemon, di ba makaluma yung papa ko? Gawin kaya natin siya makabago. Ano sa tingin mo? Kahit naman maging makabago pa ang papa mo, hindi ka pa rin niya bibilhan ng kahit ano. Hayaan mo na yun. Gusto ko lang makita kung ano mangyayari. Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Dali, gamitin mo na ngayon habang wala siyang ginagawa. O sige. Para sa araw na ito. Anong lugar kaya ang i-feature namin ngayon sa Wonders of Japan? Papaman. Lagot na! Sa paurong pala nakalagay yung setting! Ay, balik mo na siya sa dati. Ano bang hinihintay mo? Ah! Ano pinagbubulungan niyo dyan? Wala naman po, Papa. Di ba? Wala lang yung Doraemon. Oo, tama, wala yun. Magandang araw sa inyong lahat. Lilibutin natin ngayong araw ang usapan natin. Delikado pala yung gamitin sa tao. Sa ibang bagay na lang muna natin subukan yung gadget. Oo nga, tama ka. Wala namang kahit anong pwedeng paggamitan nitong beam. Yung ibon na yun kaya, gawin mo makaluma, dali. Sige, subukan nga natin. Wow!
mukha palang mga dinosaur ang mga ibon noon, ano? Tama ka, pero kasi nanggaling naman talaga ang mga ibon sa dinosaur. Talaga? Marami pa akong gustong paggamitan niyang sulong urong beam. Lalabas muna ako para maghanap ng ibang pang hayop. Teka, tingin ko mas mabuti pang wag na lang. Ay, naghahanap ako ng hayop. Wala yata ako mahahanap na hayop dito sa kusina. Sana may mahanap akong ipis o kung ano man. Ang tagal naman ni Nobita. Nasaan na siya? Doraemon! May nahuli na ako sa wakas. Pwede na to, di ba? Taga! Taga! Oh. Ayoko sa taga! Ilayup yan sa akin! Taga! Oo nga pala. Palaki ang takot ni Doraemon sa mga daga kaya nagulat siya. Ay, hayaan mo na. Ako na lang mag-isang gagawa. 1,000 years ba? O 100,000 years pa, Urong? Eh kung isagad ko na lang kaya, gusto kong makita kung anong ninuno ng mga daga. Wow, unti-unting lumalaki yung katawan niya. Ang galing nito. Oh! Oh! Ha? Teka, parang alam ko to ah. Oo, tama. Kung di ako nagkakamali, ito yung... Tama, ito nga. Ito yung hayop na ninuno ng lahat ng mga daga. Iurong pa natin ng konti. Ito naman yung ninuno ng mga mamal. 200 milyong taon na nakakaraan, nag-evolve ang mga hayop na to mula sa reptile. Talaga? Wow! Ibig bang sabihin nun, yung mga daga at elepante galing sa iisang ninuno? Eh kung umurong pa tayo ng konti. Ito naman, yung tinatawag na therapsid, ang pinakaunang mga mamal. Grabe, hindi ko na ito naiintindihan. Tingnan natin pag inurong ko pa. Huwag ka lalapit sa akin! Huwag ka lalapit sa akin! Doon ka pumunta doon sa malayo! Ano ba nangyayari dyan? Nobita, nandyan ka ba? Halika, maglalaro tayo ng baseball! Sumama ka na! Minsan ka lang namin yayain, no? Ha? Tulungan niya ako! Naku po, nawala na sa kontrol ko ang sitwasyon! Alam ko na, takot ang mga daga sa pusa, di ba? Ayan! Oh, bakit? Oo nga pala! Magkapareho lang ang ninuno ng mga aso't pusa kasi pareho silang mamal! Doraemon! Saan ka ba nagpunta, Doraemon? Maliit na daga lang naman yun Bakit hindi ka bumalik pagkatapos? Lagot na! Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Alam ko na! Isusulong ko tong mousetrap para maging makabago. Ang galing! Usa na silang gumagalaw para manghuli. Ganyan nga! Kaya mo yan! Ang galing! Ayan! Konti na lang! Nagawa ko! Sinabihan naman kita, di ba? Ibalik mo na sa akin yan.
Pwedeng huling hirit na lang. Gusto ko makita ang itsura ni Papa pag naging makabago siya. Ngayong araw, isang pares ng kakaibang halimaw ang gumawa ng gulo sa residential area. Mabuti pa itigil mo na yan, Nobita. Isang beses ko lang gagawin. Gusto ko lang talaga makita. Ano kayang itsura ng makabagong Papa? Ha? Eh di mas malaki ang ulo. Malaki ang utak kasi lagi umaasa sa teknolohiya at yung kamay at paa mas papayat. Ah, bakit parang bumika? Tingnan mo, ang astig oh! Anong problema mga bata? Wow, ganito ang makabagong tao. Naintindihan ko na. Teka, ano naman to? Kasi sa sobrang lala ng polusyon sa hinaharap, humaba ng gusto ang mga buhok sa ilong ng mga tao. Nakakatuwa naman. Tama na katanggulo niya! Hindi na kayo nahiya! Tinatago niyo ang sarili niyo nga na parang laruan! Kahit naging makabagong tao na si Papa, baka luma pa rin ang pag-iisip niya. Magpalit tayo ng mama! Nobita! Palagi na lang! Bakit ba hindi ka nakikinig sa akin? Tuk pa ako. Anong gagawin mo? Lalabas ka na naman para maglaro, ha? Makinig ka naman sa akin kahit minsan. Ngayong araw, tutulungan mo ako dito sa bahay. Huwag kang tatakas! Ha? Sige po, tutulong ako pero... Pero... Sabihin mo na maayos, huwag kang bumulong! Nangako ko makikipaglaro. Ikaw talagang bata ka! Nakakainit ka ng ulo! Ayoko na. Sumusuko na ako. Sumusuko ka na talaga, Nobita! Wala akong pasukoy na anak! Ayos ka na ngayon din! Sama talaga ni Mama sa akin. Napansin ko nga rin. Ngayon ko lang siya nakita magalit ng ganun sa'yo. Hindi siya nakikinig sa sinasabi ko. Hindi niya pinagbibigyan yung mga gusto ko. Wala siyang naiintindihan sa iniisip ng anak niya. Sinabi mo pa, wala ka talaga mapapala sa mga magulang ngayon! Lahat ba kayo pinagalitan ng mga mama nyo? Tulungan niyo ako! Pakiusap! Dali lang, Takeshi! Ay naku, pati ba naman siya? Siyempre, may mga gusto din akong gawin, ano? Hindi rin ako pinapakinggan ni Mama kapag may gusto akong sabihin! Ikamamatay ba ni Mama kung magiging mabait at maintindihin Grabe siya sa siya. akin? Yun lang naman ang gusto ng kawawa at malungkot niyang anak. Nobita, kung nakita mo pa kaya kung ano yung mama ko? Mali kayo! Wala pa rin yung mga mama niyo sa mama ko! Sandali lang, wag muna tayo magkumpara ng mga mama, pwede? O sige, magpalit na lang muna tayong lahat ng mga mama kahit sandali. Family matching case! Ganito, kailangan nyo ng picture nyo at ng mama nyo. Tapos, balasahin nyo na maigi. Ayan, pwede na siguro to. Pagkatapos, hatiin natin yung mga litrato sa tatlong grupo. Makukuha ni Nobita ang mama ni Shizuka. Makukuha ni Shizuka ang mama ni Suneo. At makukuha naman ni Suneo mama ni Nobita. Ayos na ba yan sa inyo? Oh, sige, kahit sino, wag lang mama ko! Sige, ilalagay ko lang yung dalawang picture dito sa loob ng case at... Ayan, umuwi na kayo sa mga bago niyong mama. Talaga ba nagpalit kami ng Mama? Oo naman, kaya wag ka na mag-alala dyan. Ay, may assignment nga pala. Kukunin ko lang yung notebook ko. Teka, hintayin mo ako! Nobita, teka! Ikaw pala, Nobita. Napadaan ka. Wala sa bahay si Suneo ngayon. May kailangan ka ba sa kanya? Ay, kasi kukunin ko sana yung notebook ko. Di bali na lang po. Simula ngayon, bahay na to ni Suneo. Ganun pala. Ito na ngayon ang bahay mo. Pwede ka na pumasok ng walang paalam. Ayan. Teka lang, ayoko. Nakakahiya kasi. Ayaw na to ngayon. Anong ginagawa niyo dyan? Pumasok na kayo. Ano bang hinihintay niyo? Sige po, pasensya na po sa abala. Nobita, mali yung sinabi mo. Nobita, ano yung sinabi mo?
Wala po yun. Grabe, pinagpawisan ako dun ah. Ingat ka kung ayaw mo magka-problema. Ito na pala ang bahay ko. Hindi na masama, ha? Kasi... Nasa kusina yung pagkain. Ikaw na ang bahalang kumuha. Maghugas ka ng kamay, ah. Sige po, Mama! Mabait naman siya. Sumusobra lang siguro talaga si Nobita magkwento minsan. Bakit kaya hindi ako mapakali dito? Kasi hindi ka pa siguro komportable. Hindi, madalas naman nakakatulog agad ako. Pero ngayon, ang pati ng ilong ko. Amoy babae kasi dito. Si Shizuka! Tama, kaamoy ni Shizuka ang buong kwarto na to. Kaya pala, Shizuka! Kadiri ka talaga kahit kailan. Shizuka! Shizuka! Nobita? Mali pong iniisip niyo! Ano lang po kasi... Tawarin mo si Mama sa nangyari kanina. Bakit? Ewan ko. Pinagalitan kita kanina, hindi pa? Dahil dun sa piano lessons mo? Dapat iniisip ko rin kung anong nararamdaman mo. Pasensya ka na. Naku, wala po yun. Ayos lang. Hindi naman... Talaga? Salamat kung ganon. Okay naman ang mama niya. Masyadong matampuin si Shizuka. Naninibago talaga ako. Ibang-iba kasi to sa kwarto ko. May game console siya sa kwarto. Ibang klase talaga si Suneo. Dan 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 Shizuka? dan. Naglalaro ka na naman ba? Pasensya na po. Gagawin ko na yung assignment ko. Sandali lang, Shizuka. Gusto sana kitang kausapin, okay lang ba? Opo. Heto. Konting dagdag lang sa allowance mo. Sige po. Salamat po. Barya lang naman yan. Ayaw ko lang kasi na magalit ka sa akin dahil sa nangyari kanina. Mabait naman pala ang mama ni Suneo. Natalo na silang lahat! Tama na nga. Hmm? Anong klaseng monster ba yun? Wala bang dinosaur o robot dito? Ano magagawa natin? Ito yung mga gamit ni Shizuka eh. Ano ba yan? Nakakabagot naman. Ayoko na. Kung subukan na lang kaya nating tumulong sa bahay. Ako na po dyan. Wala ka bang assignment? Tapos ko na pong lahat. Wala na ako ibang gagawin. Aba, ang bait mo naman. Kung ganito ka lang lagi sa bahay, hindi ka pagagalitan. Tapos na! Ang sarap pala sa pakiramdam. Ang saya pala ng gawaing bahay, ano? Tara, Doraemon, umuwi na tayo. Tara! Anong ingay na yon? Ala, Nobita! Kasalanan ko. Pasensya na po. Walang problema. Lahat tayo nagkakamali. Ayan, tuyo na ang buhok mo. Magpalit ka na. Bakit puro pambabae na dito sa cabinet mo? Na! Bilis, Nobita, dito! Huwag ka magpapalata! Ay, nakakagulat yun. Ayun, sakto! Nobita! Kayo pala. Kumusta sa inyo? Okay lang naman. Ganon din sa akin.
Alam mo ba, nagsorry sa akin kanina yung mama mo. Si Mama? Talaga? Nga pala, Suneo. Binigay to ng mama mo bilang paghingi ng sorry sa'yo. Talaga? Salamat. Uy, alam mo, Nobita, ewan ko kung ano nangyari sa inyo. Pero dapat siguro isipin mo rin ng mama mo. Ganon din sa'yo, Suneo. May nasabi kang nakasakit sa kanya. Napakabait pa naman niya. Ikaw rin naman, Shizuka. Sa huli, tao pa rin sila at nagkakamali tulad natin. Normal lang sa kanila na uminit ang ulo paminsan-minsan. Tama ba? Walang taong perpekto! Oo, tama ka dyan. O ano, gusto nyo nang bumalik? Hoy, sandali lang! Balik kayo ng mama! Bakit? Bakit hindi niyo ako sinama sa balak niyo, kainis? Gusto ko rin magpalit ng mama. Ayoko na. Ang sama niya masyado sa akin eh. Keshi! Mama? Ang sabi ko sa'yo tumulong ka sa tindahan! Ikaw bata ka! Tumakas ka na naman eh! Raymond, tulungan niyo ako! Ano, ibabalik ko na? Sige! Mas gugustuhin ko pa rin maging mamang-mama ko. Ang mama ko pa rin ang the best na lahat! Tama kayo! Nandito na kami. Maligayang pagbabalik, Nobita anak. Hindi pa bumalik sa dati. Teka, bakit nagkaganon? Nobita, ipaliwanag mo nga to. Paano mo nakalimutan yung brief mo sa bahay ni Shizuka? Mama niya patuloy nagsole. Ang schedule clock! Ay. Nakatunga nga ka lang dyan at tinitingnan lang kisame. Umamin ka nga, ano bang iniisip mo dyan? Pangiti-ngiti ka pa. Iniisip ko kasi napakarami kong dapat gawin ngayong araw na to. Nag-iisip pa ako kung kailan ko nga ba dapat gawin ang mga bagay na yon. Tapos lumipas na pala ang oras at dahil doon, wala man lang ako nagawang kahit na ano. Naku po. Ano ka ba? Nag-aaksira ka lang talaga ng oras sa ginagawa mong yan. O sige, Ha? Anong gadget ang ilalabas mo? ang schedule clock! Talaga bang wala akong masasayang na oras gamit ang gadget na to? Una, kailangan mo mag-set ng schedule. Kung ano ang gagawin mo sa ganong oras hanggang sa matapos ito at kung ano ang gagawin mo pagkatapos. Isulat mo ang gagawin mo sa card na to. Tapos ipasok mo rito. At tutulungan ako ng clock na to na gawin ang mga bagay na gusto kong gawin, tama ba ako? Hindi mo naman naiintindihan eh. Siyempre, ikaw pa rin ang gagawa. Oo? Oh! Ano ba yan? Ang boring naman nun. Ah! Makinig ka nga! Nandito ako para tulungan ka kasi nakatabaran sa katawan mo para magsipag ka! Oo na, naiintindihan ko. Tingnan natin. Ano bang isusulat ko rito? Unang isulat mo, pag-aaral mula 2:30 ng hapon hanggang 6:30 ng gabi. Gusto mo ba akong patayin? O sige, 30 minutes ang paggawa ng assignment. Yung iba bago matulog. At yung 3 o'clock ng hapon, Dapat oras ng merienda 3 o'clock ng hapon. tapos ilagay mo na rin ang pagto-toilet mo. Tama. 3:30 naman ang simula ng panonood ko ng TV. Pagkatapos maglalaro tayo ng baseball. Pagkatapos mo dyan, ipasok mo na rito yung card. Ayos! Bakit kaya ayaw pumasok ng card? Naku, ang hina mo talaga. Dapat kasi patayo ang pagpasok nito. Ang oras ngayon ay 2:29 ng hapon. Nagsimula na tong gumalaw. 2:30 na. Mag-aral ng 30 minuto. Kita mo na, sinusunod na clock na to ang schedule na nilagay mo. Bilisan mo at mag-aral ka na. Hindi ako, dapat si Nobita. Sinabi nang hindi ako. Hindi. Mag-aral ka. Naintindihan ko na. Kung sino man ang nagpasok ng card sa clock na yan, siya dapat ang gagawa ng nakalagay na schedule. Oras na ng merienda. Doon na malaki! Kain na na!
budget na yan. Wow, ang sarap. Tapos na ako! Yay! Christian, naniluto ka ba? Para sa assignment mo! Kasasabi ko lang na tapos na ako eh! Kailangan mong sundin ang schedule! Sumunod ka! Dito ka lang! Ay... Nako, pasensya na. Naubos ko na lahat, pati yung sayo. Nako, hindi ko na malayan eh. Sorry. Napakatakaw mo naman! Assignment! Assignment! Ano ka ba? Sundin mo ang schedule! Eh kung ngayon ako, sinabi na tapos ko lang gawin ang assignment! Hindi ko O sige, mauna na muna ako ha. sundari ako ng Dorayani! Ano assignment? Yan ang Nakakainis ka na! nakaschedule, sundin mo! Sinabi na tapos ko lang gawin ang assignment eh! Sige na, gumawa ka pa ng assignment dyan! Hindi naman talaga akong dapat gumawa ng assignment eh. 3 o'clock na! Oras na para sa merienda! Paano ako magme-merienda eh? Ubus na! Kailangan mo pa rin kumain! Sundin mo ang schedule! Yan ang nakalagay! Ah! Ang sarap. Magtsaka! May magagawa ba ako? Eh, ito na lang ang meron. 3:20 na! Mag-toilet ka na! Hindi ko kailangan mag-toilet pero kailangan ko sundin ang schedule. Kainis. Nakaka-boring talaga ang tumayo rito lalo na kung wala ka namang ibang gagawin. Ilang minuto rin ako mananatili sa loob nito. Manood ka na ng TV! Ayoko manood ng TV. Oh, bakit? Ano nangyari? May sira bang TV natin? Ayos lang po ang TV natin. Okay. Sunod! Baseball na! Hey! Ngayon pwede ko nakalimutan ang schedule at pwede na ako mag-relax. Makakapaglaro na rin ako. Alis na ako! Umuulan naman. Hindi pwede! Oo na, sige na. Kailangan ko pa rin maglaro ng baseball kahit na umuulan. Walang katao-tao rito. Buti pa umuwi na lang tayo. Kahit umuulan at walang tao, kailangan ko pa rin maglaro. Oo, sige na nga! Grabe, hindi natin inaasahan na lalakas ang ulan. Pero masaya ako dahil kasama kita, Shizuka, at pinapayungan kita. Ang saya-saya ko talaga. Si Doraemon yan ah. Huh? Pero napakalakas ng ulan. Dahil ang totoo, ganyan niya talaga kagusto ang baseball. Naiinis na talaga ako sa schedule na to! Ayoko na talaga! Hoy! Hindi mo pwedeng takasan ang schedule mo! Bumalik ka! Sundin mo ang schedule! Sumunod ka! Hindi! Ayoko sundin ang schedule! Ha? Saan naman ako pupunta ngayon? Malamang hinihintay ako nun. Hindi na muna siguro ako uwi sa bahay. Nandito na po ako. Tama-tama lang ang dating mo. Hindi mo ba kasama si Doraemon? Huh? Hindi pa siya umuwi. Naku po, naglalaro pa siya ng baseball. Ha? Baseball kahit umuulan? Sige po, hahanapin ko Huh? po siya. Ang galing talaga nito! Masayang basahin to! Saneo, anak! Bumaba ka na dito at kakain na tayo ng hapunan. Sige po, nandyan na, Mami! Baka pwede ko magtago rito kahit sandali lang. Hindi ka makakatakas. Kailangan mo sundin ang schedule. Kahit saan ka magtago, hahanapin kita. Heh, hindi kita hayaan makatakas. Hahanapin kita kahit saan. Umanda ka ngayon. Lagot ka!
rito! Lagot, ano na ngayon ang gagawin ko? Teka, sino ka ba? Nandito ba si Doraemon? Bakit naman siya pupunta dito sa bahay namin? Kinakailangan kong halugugin ang bahay na ito. Nandun! Ah! Hoy! Ano ba ang bagay na yun? Ayun! Nandun! Nandito ka! Tigil! Tigil! Kailangan mo sundin ang schedule! Tumigil ka! Tigil! Sundin mo ang schedule! Tumigil ka! Tigil! Kailangan mo sundin ang schedule! Tigil! Tumigil ka! Tao po! Nandito po ba si Doraemon? Siguro naman hindi niya na ako makikita rito. Nakakainis! Ano ba yun? Dagalang pala! Hay, nakaligtas ako. Sabi niya, daga! 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 Lisa! 6 o'clock na! Kakain ka ng Sige na! hapunan! Uuwi na ako para kumain! Masyado na late para umuwi! Kumain ka na ngayon! Dali! Lisa mo! Kumain ka na! O yan! Kumain ka na! Pagkakit sa oras, kumain ka na rito! Anong sinabi mo? Eto! Dali mo! Kumain ka na! Naku naman, salamat sa pagkain. Teka! Ano ba? Steak ko yan! Wala kang titira! Kailangan masunod ang schedule! Ubusin, Doraemon! Mawawa ka sa akin! Paborito ko yan! Mabuti na lang pala, hindi ako yung nagpasok ng guard kanina. Tira! Si Suneo, ang huwarang kuya! Hey! Nobita! Doraemon! Hi! How are you? Hi! Hello! Ang batang Ako yun? na siya dati, nag-i-English siya. At kilala ka niya, Nobita? Oh? Hindi ka pwedeng umalis ng bahay mag-isa. Huh? Paano kung mawala ka? Paano na? Oh? Suneo! Hindi naman ako mawawala! Umuwi na lang tayo. Sundan natin. Hindi nga pwede mag-isa. Dito tayo dumaan. Oh, hi, Suneo! Oh! Oh? Ay, nako. Sunetsugu! Ikaw ba yan, Sunetsugu? Hi! How are you, Shizuka? Ang tagal kitang hindi nakita. Ang laki mo na. You too! Kailan ka dumating? Batang kapatid pala ni Suneo. Oh, yung uncle ni Suneo na walang anak na nagbalaki sa kanya. Meron pa kasi kaming importanteng gagawin. Saka na lang tayo mag-usap. Ay, ano ka ba naman, kuya? Mamaya Bitawan na lang mo kasi. ako. Oh? Bumalik na lang Japan ang kapatid ni Suneo? Sobrang na-miss ko ang batang yun! Pero parang may kakaiba kay Sunetsugu eh. Why? Bakit hindi ako pwedeng lumabas mag-isa? Malaki na ako, kuya. Ano kasi? Kakauwi mo na lang Japan. Baka hindi ka nasanay dito. Bakit naman? Basta lang! Sundin mo na lang sinasabi ng kuya mo!
O bakit? Ano bang gusto mong pag-usapan natin, ha? Alam niyo naman na sa uncle ko sa New York tumira si Sunetsugu, hindi ba? Kahit na mayaman kami, mas mayaman pa yung uncle ko sa New York! Meron silang swimming pool at tennis court sa mansyon nila. Tuwing katapusan ng linggo, nagpupunta sila ng Canada sakay na sarili nilang private jet. Mamahaling jet yun At marami silang kilala at kaklose na Hollywood stars. Punta ka ba rito para magyabang lang? Bumalik na naman ako sa gawain ko. Pasensya na. Yun mismo ang dahilan kung bakit problema ako ngayon. Anong ibig mo sabihin? Kasi lagi kami nag-uusap sa telepono ng kapatid ko. Tapa ko sa klase. Magaling sa sports. Sikat ako rito sa atin at crush ng bayan. At sinabi ko rin na takot si Giant sa akin na hindi makapalag si Giant pag nandyan ako. Ayun nga, yun naman kasi sinasabi ko. At pinagmamalaki ko yun sa kapatid ko sa tuwing mag-uusap kami sa telepono. Hindi ko naman inaasahan na magkikita kami ulit. Kaya talagang naniniwala siya na akong the best kuya sa mundo. Kaya pala ayaw mo makita at makausap kami ni Sunetsugu. Puro ka sinungalingan kasi. Kung malaman ni Sunetsugu kung totoo, siguradong mabibigo siya. Magagalit siya ng sobra sa akin. Ano ka ba? Hindi naman siguro siya magagalit sa'yo. Ay, hindi. Sigurado ako na magagalit siya. Kaya, ayokong masira yung tingin sa akin ng kapatid ko. Gusto ko maging huwara na kuya ako sa kanya habang buhay. Pakiusap, habang nandito ang kapatid ko, tulungan niyo naman ako maging kahanga-hangang tao. Kahangang tao. Oo, kunwari namamangha kayong dalawa sa akin. Kahit ano bang sabihin ko, nakikinig at sumusunod kayo. Kunwari hinahangaan niyo ako at pinupuri palagi. Ang kapal na mukha mo! Ano? Mahirap bang gawin yan? Di niyo kaya? Madali lang naman hangaan ako, hindi ba? Mukhang nagkamali akong humingi ng tulong sa inyo. Hindi man lang kayo naawa sa akin. Wag na nga lang. Sa ibang tao na lang ako makikiusap. Papayag kaya yung iba? Sa tingin ko, hindi. Tara, tingnan natin. Hindi ako magaling umarte. Suneo, hindi tama magsinungaling. Anong sabi mo? Gusto mong sambahin at purihin kita sa harap ni Sunetsugu? Sino ka sa palagay mo? Ha? Kaya mo, Edward. At bakit yun naman gagawin yun? Tama ngang hinala natin, hindi papayag yung iba. Wala na bang ibang paraan? Kainis! Saan nagpunta yun? Ay, talaga naman. Bakit ang sama naman ng lahat? Konting paghanga lang naman ang... teacher! Buti nakita kita. Papunta na ako ngayon sa bahay nyo eh. Alam mo bang pababa ng pababa ang grades mo? Gusto ko sanang kausapin ang mga magulang mo tungkol doon. Oh, Sunetsugu! Kumusta kayo? Pasensya na kung hindi man lang tayo nagkausap kanina. May welcome party para sa akin mamayang gabi sa bahay. Punta kayo. Ano, may welcome party? Oh, Alam ba ni Suneo ang tungkol doon? No, si mama lang kasi yung nakaisip nun eh. ganun ba? Bye! Ah, Sunetsugu! Gusto mo ba ang kuya mong si Suneo? Huh? Siya ang paborito ko. Nire-respeto ko siya at binibigay ko ang best ko sa lahat ng ginagawa ko para maging katulad kong kuya Suneo ko. Naniniwala talaga siya sa kuya niya. Sa tingin ko, pag lumabas ang katotohanan, kawawa naman si Sunetsugu. Okay! Ang Image Light Cap! Sunetsugu, sandali lang! Ay, ito, isuot mo tong sombrero habang nandito ka sa Japan. Ano? Isusuot ko ito. Ang pangit naman ito. Alam mo bang yan ang uso sa Japan ngayon? Oh, uso nga yan. Thank you. Ano po? Kung wala po kasi si Mama sa bahay ngayon, teacher. Nagbakasyon po kasi siya ngayon sa France. Ano? Teacher! Oh, Mrs. Honikawa! Gusto ko talaga kayo makita at makausap eh. Suneo, hindi ba ang sabi mo kanina nagbakasyon ng mama mo sa France? Anong ginagawa niya rito? Sa France? Ay, kababalik ko lang galing doon. Oo nga pala. Bakit gusto niyo ako makausap? Ay, kakausapin ko sana kayo tungkol sa nangyari kay Suneo sa school. Eto na. Si Suneo kasi Makikita na si Sunetsugu to. Kuya Suneo! Kuya Suneo!
siya sa ibang subjects. Kuya Suneo! Ang grades kasi ni... Wala na, finish na. Malalaman niya na ang totoo. Kahit nahihirapan siya, matataas pa rin ang mga grades ni Suneo ngayon. Kung mag-e-exam siya sa Tokyo University, siguradong papasa siya. Ah, talaga, teacher? Wow! Ang galing ni Kuya Suneo! Mauna na ako. Ganun ba katalino si Suneo, ha? Isipan ni Sunetsugu, sobrang talino niya. Iniiba ng image light cap ang katotohanan, depende sa kung anong iniisip ng nagsusuot nito. Teka sandali, ano nangyari? Ba't ko sinabing matataas ang grades ni Suneo kahit bumabagsak na siya? Siguro pagod lang ako. Kailangan ko magpahinga. Di ba? Ganun pala. Ayos, Kuya Suneo, you're great! Ay, hindi naman. Ano bang nangyayari? Suneo! Ha? Go! Ha? Harin mo ako! Please lang! Patawa! Ano ba yun? Kahit hindi ko alam kung ano nangyayari, pagbigyan mo na ako! Sige na naman! Oh, sige. Hindi man lang makapalag si Giant sa'yo, Kuya. Totoo nga ang sabi mo. Oo naman. Ano ba kasi ang nangyayari? Oh, Ha? ang sarap, hindi ba? Oh? Ha? Suneo! Si Suneo nga! Suneo, ikaw pala! Wow, ang dami mong fans! Ang galing mo naman! Suneo, ang Ibig galing mo! sabihin, magaling nga ako higit pa sa inaakala ko. Tama nga. Napansin na rin ng lahat ng kapugian ko. Kahanga-hanga talaga ako. Suneo, ikaw na talaga! Let's go! Sige na, umuwi ka na muna. Really, Kuya? Sabi mo wag ako maglalakad mag-isa, di ba? Okay lang. Sobrang nag-alala lang ako noon. Okay, iimbitahin ko lahat ng mga kaibigan ko para sa party. See you! See you! Imbitahan mo silang lahat, ha? Alright! Ang astig ni Kuya Suneo! Oh? Okay! Pwede nyo bang ulitin ang sinabi nyo? Ay, nasa sila? Ay, bakit ko sinabing ang galing niya? Ewan. Ewan ko rin. Ay, teka sandali. Sabi nyo kanina ang galing ko. Suneo! Ang kapal mo para humingi ako ng tawad sa'yo! Ito ang para sa'yo! Umanda ka! Bakit? Bakit nangyayari to? Nangyayari yan dahil sa gadget na binigay ko kay Sunetsugu. Magiging astig ka lang sa lahat kapag nasa harap ka ni Sunetsugu. Pero dapat wag ka na magsinungaling kasi balang araw babalik ang kasinungalingan mo sa'yo. Mas mabuti pa rin kung sasabihin mo sa kanyang totoo. At sikapin mo maging isang mabuting kuya kay Sunetsugu. Sunetsugu! Oh? Huh? Kuya! Ano ba yan, Kuya? Ano kasi? Ano? Huh? Pwede bang dito ka lang sa tabi ko lagi hanggang di ka pa bumabalik sa Amerika? Suneo! Ay ba talaga mag-isip si Suneo?